Good morning, church! It's another blessed Sunday to all of us, no? So, blessed ba tanan? Amen! So, na ako'y verse na i-share karon nasa Romans 8:18. So, balik ko basa mo, church. For I consider that the suffering of this present time are not worthy, comparing with the glory that is going to be revealed to us. So, ano siya, church? So, kini nga verse, no, nang reminder ni siya sa atong sa atong tanan actually, na kumuagit ang mga pagsulay, mga kasakit, kalisdanan, problema, kaguol, kahadlok, tanan-tanan ng klase sa pagsulay. Kaya kanang temporary ra gid siya, no, ug lumalabay lang ang mga problema. Kaya kanang mga isukod ra ta sa Ginoo kung asa tama ng atong faith. Ug kanang sa times pod nga kanang gina-attack ta ni Satan, ginasukod gyapon ang atong faith kung aha ta taman. So kung papilion ka, ama ka kay Satan ka maminaw nga kanang daghan ng problema o makasala ka o dito gid ka sa Ginoo nga kanang mangayo gid kag tabang sa iya. So dito gid ka sa Ginoo, di ba, church? Amen. Kay kana itong na times sa atong kalisdanan, mo jud na ang kanang times nga masukod ang atong faith sa Ginoo nga dili ta mo give up diretso, padayon kita og ampo nga kanang makalahutay ta, makasugakod ka sa mga problema nga atong ipang-agian sa matag adlaw. Nang dili kita malimot og ampo og magpasalamat sa Ginoo. Kay si Lord andam gyud na siya maninaw, no, sa bisan unsa pang klase sa problema nimo kay imong giatubang karon. Og andam pud siya magawat nimo og mo confess sa imong mga sala kung naman kay nabuhat. So dili ta dapat mawad-an og paglaom. Ang ta permi day magpasalamat ta sa Ginoo sa tanan nga nabuhat ni sa atong kinabuhi. O dili sa tanang panahon magul-anon ta kay syempre sa unahan naadjud kay kalipay, di ba? Amen. So let's pray, church. Let us put ourselves in the holy presence of God. Father God, Lord, we praise you and we thank you for this wonderful day, Lord. Salamat kay Ginoo sa another Sunday na kauban ka namo karon. Salamat to sa Ginoo sa matag presensya sa matag usa. I pray, Lord, na panamili mo o mabati na mo ang imong presensya karong adlaw. I also pray, Lord, na sa tanang nag-serve today sa ministry, natatanili mo presence of mind, o salamat Ginoo sa safety and protection sa pag-andili ni karon. This all we ask in Jesus' mighty name. Amen. Ay, nakakay announcement. Natay pagkayon na ay church o niya after service, dili sa tamang muli, kay natay kanang pagkabuhaton ng video, short video rin siya about sa commitment and declaration. So, dito mag-vote kay 5 to 10 seconds so dito siya about sa kanang commitment ni mo sa Ginoo of declaration. So, all of the church, dalay the Diyos. Praise. Good morning, church! Good morning! Nandiyan, dapat madasigon. Amen? Amen. So, inganagin na, no? Inganagin ang kanang pagpangalagad sa Ginoo. Dili sa tanang panahon kay kanang makita bitaw ni mong simbahan nga puno. Dili sa tanang panahon kay expect ka sa mga tao ba nga
gid bitaw nga. Pero kanya-kanya man taod ka ng journey, kanya-kanya tawag ginagian. So wala pud ta kabalo sa pud ang tanong sa Ginoo para sa ila, di ba? So ang importante naa ka dinhi karon, pagpakino ka galingon. Kayo pa man sa gamay ta. Isang ka magamay ra ta, so nga padayon niya pud ang buluhaton sa Ginoo. Amen. So padayon niya pud ta bahala. Wala yung experience mga tao sa mukhabay. Okay ra kayo ka. Ay dili na siya okay, but padayon gid ta nga magpapili, padayon ta nga magsugakod. Ingana, so ingana gid ang kinabuhi. Dili tanan nato kauban sa church permit kita nato. But ang importante jud kay padayon magpabilin o sugakod. Amen. Amen. Ana jud. So baka na tong Ginoo kay siya gid ang nagwala ni, siya gid ang nag-set ani nga day para sa atong tanan. And praise the Lord kay dala kita niya dinhi. Doy pa man sa mga panahon nga sige ulan-ulan, di ta kasabot ulan, mainit. So giset gyud ni Lord nga day para sa ato. Amen. So karon atong kaygon ang Ginoo because God's love is unconditional and unending. So always remember nga giigugma ta sa Ginoo, loyo pa man sa atong mga failure, loyo pa man sa atong pagka-imperfect, natay Ginoo nga motabang sa ato. Amen. So wala tay rason para dili magpasalamat, wala tay rason para magloya-loya. Amen. So padayon ta sa pagdayeg, sa pagpasalamat, so pagimaya diha sa Ginoo. Amen. Let's go. Atong kantahan ng Ginoo Church. Ating ibuka atong mga bagbag. Ato siya pasalamatan sa tanan niya gibuhat nato. Matag adlaw ang kinabuhi. O kita ko labot tayo Diyos. Amen.
praise God, dalay ko ng Diyos. Makapalipay kay tanaon no nga naalang gihapon ta diri karon gadayon. Tungod kay gidala ta sa Ginoo diri. Ang atong himuon magdayeg ta. Unsa atong himuon nga gidala ta sa Ginoo diri? Magdayeg ta. Naalang i-share. So tayo sa opening hapon siya. Kaning tungod ni sa kaning video. Ano na mga video ay kami pinunta sa Ginoo diba? Tapos natoy isa ka babae nga doon siya sa pastor kay kaning nawala siya trabaho. Tapos di kaning nag-istorya siya sa problema nga ang katong iyang sweldo nga last niya nga sweldo nga 1 month na lang mao lang ito'y nabilin marami ibuhit na siya iyang mga anak kasi mga anak dahil siyempre kay sa pastor siya ni Dool ingon nila pastor na ang katong 1 month din mga sweldo ang 10% ang pinatag mo sa church na siya mabawasan pa rin tapos ingon na yung pastor na ano mo siya may naa sa inyo so may mo na gamit ka na sa inyo nga siya nga pas na ako open sa balay ngayon mo yung ginagamit niya magluto kong cookies sa balay may ingon na yung pastor na sige ang sobra sa mong sweldo nga 10% ang 90% anak iluto mo mo tanan ng cookies dahil pangatag dahil mo siya pagtayo na siya sa kaya ipakahawag sa akong mga kaanak na tulog na ako na mga siya magano dahil hindi na pastor nga kaning salit lang ang man ang katubalo ipaghatag dahil mo sa mga boss siyempre ang mga boss kay mga dato kaya na anak mo ang itagaan sa cookies ang mga boss ipaghatag mo tanan lagi kay dilin tapos ipaghatag ko niya pagkahuman ako gilanian sila sa cookies ang mga boss gilanian dayon nag-ano na nga kaning uy kami lamig ni mag-order ta kami lamig ni mag-order ta so grabe ito maayong Ginoo sa balo kay daghan na kay siya customer hangtod nga kaning naghimo na siya pwesto lugar naghimo na siya pwesto ang nidako ang brand sa iyang pwesto sa cookies sa US kung anak ka maayong Ginoo nga hindi pasagdan ang tao nga nag-obey so ng tao nga nag-trust dito sa Ginoo nagi siya paagi nagi siya grace o kaning di ano ko na ilubos-lubusin na ang sharing nakita lang na ni Steven na po doon katong nagaging week istorya ko sa inyo kay busy ang tanan sa H&R siguro mga happy kayo sila dahil wala ko makita lang mag-ihap dili lang ko makaihap kung mani nga ako ra dahil kaning si Steven lang nakita ipani dong de ang kwarta dahil wala na may pack ako sa balay, sakto ba kamot ato mata? Ba basing makabayan ko di awitan ko di ko lang nag-abi. Nagsubra mga ramani ko masaligan di mataan. Di kani ano ako ni siya kanini. Ako i-recommend ko pas I highly recommend Steven sa finance, di ba? Dayon. Diya gid ko gigamit sa Ginoo ang resources sa simbahan sa araw nga grabe ko yung pasalamat na ako tungkol sa faithful tithers kay na-invest o insakto ang kwarta sa Ginoo. Dahil ang ating tithes verse ang basahon. Every tenth of the land's produce, grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Leviticus 27:30. So nakaingon din no nga every tenth sa tanan ni mo nga naa sa imuha o ulo ba nakatapos nga binlod ang isa ana sa Ginoo o ang time ba nimo 24 hours 24 times 10%. Wala calculator. Basta na to. Dayon kuan kaning ang
kay 10 of the land produce. Iya sa Ginoo na 90% kagin sa mana. Imuha? Sa Ginoo gihapon. Oo, wala gyud ato anak ko nag-ingon siya nga bisag ingon siya nga 10% sa ato sa iyaha, iyang gina-remind gihapon iyaha to tanan. Ginoo dili ka kinahanglan og bisag isa ka kusing sa atoa. Ang iyaha lang is to set aside, to put aside ang 10% niya para sa iyaha kay para na ang gusto niya dito mag-usik, magamit sa mayo ng kwarta, dayon. Ang 90% anak para sa atuan na, sa ako siya ang Ginoo, blessing na sa Ginoo. Dayon, ang iyang gusto nga obedient ta, trustworthy nga kaning kung sa may gihatag sa Ginoo, i-manage sa maayo dayon. Dili gid ta magdinalo sa 10% kay iyaha ang tanan wala may atuan. Mao na church. Maghatag ka sa Ginoo. Father God, Lord, we praise and worship you. Inaagyan ng mga tithes mo. Acknowledging, Lord, that everything belongs to you. Lord, salamat sa strength. Ngayon mong ginahatag sa atin. Father God, Lord, protect ka ang mga trabaho. Protect ka ang mga business, God. Father God, Lord, protect our family, health. Ilayo kami sa tanang gautan. Ilayo kami sa mga gautan, mga tao mo. Ayaw pa sa rin mo. Namuwala ang mga joy sa mga kasikasin. Samtang kami nagpahili sa kalibutan. Thank you, Lord, sa tanang nga ako enjoy ang hangin. Kung ang tanang di mo magiging kami kita, hindi mo gina-blessing sa mga sa atin. Father God, Lord, wala naghihimo. Ang tanang mo himaya, all the power, all the thanksgiving is yours. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise. So, padayon ta sa itong pagkanta. Pagkisiyan nyo na kung tanan sa pagpanindog. Indeed, maayo at faithful Diyos ang Ginoo. Amen? Amen. Luyo pa man sa tanan na itong kasaypanan, ang Ginoo wala gyud mapakyas sa iyang mga saan. Kung sa una, naglisod ka, praise God kay karon naa kay Ginoo sa imong kinabuhi nga andam ka tabangan. Basta unahon nato ang Ginoo sa matag adlaw sa itong kinabuhi. Tanang butang nga will sa Ginoo sunod gid na. Kay kung para sa imuha, para gid na sa imuha. Nakaingon sa Book of Proverbs 19:21. Many plans are in a man's heart, but the purpose of the Lord will prevail. So karon, padayon ta sa paghatag sa atong worship dinha sa Ginoo. Maybe today is your prayer sa imong mga kagahapon. Anong nakakabinhi karon kay mao na imong mga tubag sa imong ampo at mga kaniadto. At pasalamatan nato ang Ginoo. Kay wala gid siya nagundang ug gukod ug tabang sa ato nga. Malipay ang Ginoo, kita niya ang iyang katawhan. Nga pudayon nila sa iyaha. Luyo pa man sa kasakit ug kalimpay. Amen.
So today, piliya ang mudayeg sa Ginoo. Set aside sa ng mga labunan sa balay, mga problema nga nasinahuna, i-surrender na sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ang tubagan ng tanan. So karon, i-offer na to nga kanta. I-dedicate na to nga kanta sa Ginoo alone. Ay ikaw lang kanta. Bahala dili ka siya nagtingog. Bahala dili ka maayon mo. Bahala dili ka maayon mo tukar. Bahala dili kita ang pinakamaayon sa kalibutan. Always remember nga nakakita permi ang Ginoo sa tuwa. Even sa itong mga kasing-kasing. Kung malipay ang Ginoo na napiliyon mo siya karong adlaw. Dili lang karon, kundi sa matag adlaw sa itong mga kinabuhi, hangtod sa hangtod. Gato rin kantahon, church. Diya sa Ginoo. Hallelujah. Hanggang hindi ka nakakama, pagmumulan ng haba, at hugas mong pagsina.
tanan. Ngayon po tanan ang word for today. No? Kapag na ulo. Most gracious Heavenly Father, Lord, we praise you and glorify you, Lord God. We thank you, Lord, for this another Sunday, Lord, another day. Na among celebrate, among kamaayo, Lord God, another day na maminaw, misi mong pulong, Lord God, another day na ma-experience na po na mo ang iyong presensya, O Lord. Salamat kay Lord God sa safety and protection, Lord. Nga imo ming gidala diri karon, Lord God. Even though, Lord, nga we are outnumbered, Lord God, but still, Ginoo, walay makapugong sa mga higit ni Lord God. Nga mo worship o maminaw sa imong pulong karon adlaw, Lord. O Lord God, we pray, Lord, ang imong pulong nga ihatag karon, Lord God, pinaagi sa ko, Lord, is yung imong gigikan, Lord God. Imong tingog ang madungog nila, Lord God. Imong spirito kanang abide sa mga diri karon, Lord God, na mag-open sa mutag sa tagsa nga kasing-kasing ng dawat sa pulong nimo karon, Lord God. O Lord, pray, Ginoo, nga kaning tibok adlaw, Lord God, is imo ra yung presensya ang mga bati karon, Lord God. We pray nga imo give me bless karong adlaw, Lord God, ang sa tagsa nga kinabuhi, Lord. Kaning tanan, Ginoo, ang gilita, ginapasalamatan, ginapo sa mga, Lord God, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Good morning. Morning. Good, dapat kusog yapon, yung isang gamay rata. Kusog yapon. Wala, luya. Good morning. Grabe ka na, Gido. Magbabati na Gido, ka-excited yun. So, ito. So, atong pag-estoryahan karon nga kuan is common kay siya, no? Madungog na to siya kalibutanon. Pero wala ta kabalo nga napo day ni kana madungog po day nato ni sa biblical ug mas nindot gid ay in a biblical way na to ni tumanon, no? So, ang atong mag-istoryahan is kining living a life to the fullest. Kadungog naman ba ang tanan, no? Na maingon ta na kanang living a life to the fullest kay murag na-live out na ba nato atong kinabuhi diri sa kalibutan? No? Naayoban na maingon sila na kining live life to the fullest. Dapat experience na ko ni, dapat maabot na ko ni, kay lagi kanang living a life to the fullest. No? Kung sa una, kung madungog na to ni, makaingon kita nga kanang natay basihan sa itong kinabuhi diri sa kalibutan na makaingon kita nga perfect na atong pag-live diri sa kalibutan. No? May uban, gusto kayo mo dato. Kung maabot na lang nila, makaingon sila, I'm living a life to the fullest. I'm living my life to the fullest. Nabuhay uban ka ng mga laagan, mga travelist. No, na? Travel is life. No? Nga na sila set nga dapat bago ko mawala sa kalibutan, maka-travel ko 20 ka country. Living a life to the fullest. So, natay pangutana dere. How do we know that we had already lived our life to the fullest? Karon, kaning mga elders atong pangutanon. Pangutanon kaning kaingon na magita nga kining na-live ba gid nato atong kinabuhi to the fullest nga niabot taning idara. Ina-esther nang los. Kaingon magita nga na-live na ba gid nato atong kinabuhi to the fullest. Yes. 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 So kita nga mga medyo bata-bata pa, dili pa ta kaingon anano nga na-live na ba gid nato atong life to the fullest kay napamata sa atong tumatuma sa atong era. Samo ta mga bata ni mga chikiting. Samo ta mga chikiting nga diri nga bata ug kayo nga wa pay kanang lain ginahuna kundi dula ra. Dula
kaon, tulog, eskwela, maura. No? Nga kita nga nana sa middle, we are striving. O muna, na, how do we know that we had already lived our life to the fullest? Dili pa kita kayo na ano? O kung sa gina ang tinuod ng pag-live sa life to the fullest. No? Kung dili lang ta, kung worldly basis lang atong kuan, ang kanang mga kalibutan ng butang lang atong basya, kayo yung yun na kining ang basya na ito nga nag-live ta sa na-live na nato atong kinabuhi is una, example lang na kung worldly basis lang kinatong kaning successful in life. No? Magayon kita na successful ko diri, na-live na ko akong life to the fullest. Ay kaduha is kanang mahimutan dato, wealthy. No? Mo na yung mga isa sa kanang worldly basis na magayon na na-live na to atong life to the fullest. Ug isa, another is experience in everything. Bawa na nagingon nila nga di na ko mabasta-basta kay grabe na kayo akong maagian sa kinabuhi. Na, no. Paminaw na to, mingon ta na nakalib na kita sa itong life to the fullest. Isa pa, kanang travel anywhere. O, itong yung ganina. Kanang mga travelers diya, travelist. No? Nga, kung naghantang maabot na lugar, marag, makaingon kita na na-live na ako kung life to the fullest. O ang isa pa, ang kanang worldly desires. No, kana ato mga pangandoy nga diri na nato makita sa kalibutanon. Kung makabot na to na, makaingon kita na okay na akong kinabuhi. No? Sorry. Nagiubat nga makaingon nga, sus, makaadto lang yung kuan, makaadto lang yung kining ani nga lugar, pwede na ako mamatay. No? Kada mo mga nagastorya, no? Sus, maabot lang ko ani nga kuan, pwede na ako mamatay. Kay paminaw nila, kung maabot na nila, makaingon na maging sila nga, nakalib na maging sila sa ilang life to the fullest. Pero, anong kasagaran ng yun? Kung makabot na ito ng mga worldly basis na ito din kinabuhi, wala may nilang utay. Tanan. Pag maabot na ito na itong mga worldly desires na atong basihan nga makaingon ta nga I'm living a life to the fullest. Kung makabot na ito na itong mga pangandoy kanang gusto na ito mahitabo nanong at in the end kay unsatisfied gihapon ta. No? Unsatisfied gihapon. Bisan pag unsa nakakadato, kulang paghihapon. No? Bisan unsa nakakamaayo, gusto pa ikaw maayo pag yun. Kung dili lang sa kalibutanon, makaingon ka nga walay sakto. Kay once nga maabot na to niya atong kaning basihan sa kamaayo, sa kaning basihan atong pangandoy, kung nana na sa ato mangita naman puntag mas. Di ba? Mangita na puntag mas. Gusto, pangandoy ni mo sa una. Gusto ko maka-motor. Karon nga na kay motor. Gusto mo ko makasakyanan. Karon nga na kay sakyanan po. Gusto na ko helicopter. Na. Wala. Muna nga, kung dili lang worldly basis lang atong basihan na atong living a life to the fullest. Dili kita masatisfy. Amen. No? Kay pirmi kulang, pirmi dili sapat. Bisan pag ubang tao magtanaw sa imo nga, ala grabe naman kay na siya kadato oy. Ala grabe naman kay na siya kamaayo oy. Pero ikaw nga nanak ka diha nga bukuan. Kung imong heart dili pa ginamaw, kulang pa gina para sa inyo. No? No, naka-experience mo kita na, no, nga grabe mong pangandoy, dugay ka nga, hindi pa rin kamutan pag-abot diya kay, wala na, gusto na po kang upgrade, na-achieve naman mo. So, muna ang mga kining gingon nga worldly
nga basis kung kaingunta nga makalib na kita sa atong kining life diri sa kalibutan at its fullest, no? Pero in a biblical way, sa pulong sa Ginoo naagi day ang tinuod nga makaingon kita nga I'm living a life to the fullest, no? The true essence of living a life to the fullest is mabasa nato diyo sa Book of John chapter 10 verse 10. Kaingon diyo, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Amen? Ingoni ni Jesus Christ. Amen? The true essence of living a life to the fullest is makita nato diha sa presensya sa Ginoo through Jesus Christ in our life. Amen? Amen? Kung nang ingon diha no kaning pasabot diri nga the thief comes only to steal and kill and destroy. Mao na diri sa worldly nga butang. It only steal your peace. It only kills your joy. Ug it only destroy the path nga imong gisunod diha sa Ginoo. Mao na ang ipasabot diha. But Jesus come into the world, no, nga maghatag sa tuwa ug kinabuhi nga mulahutay gyud makaingon kita nga I'm living a life to the fullest. Only Jesus Christ can give us a life at its fullest, not by worldly thing, but with joy, inner peace, and purpose. Amen? No? Kana tanan makita lagi nato na ug masinati lagi nato na sa atong kinabuhi kung kita na Ginoo sa atong kasing-kasing, kung kita na Jesus Christ sa atong kasing-kasing. Amen? Amen. So, the true essence today sa makaingon ta nga living a life to the fullest is through Jesus Christ. Amen? Amen. So, kung maingon tayo nga nagiday sa presensya sa Ginoo, makita na to ang kaingon ta nga na-live out na to itong kinabuhi. Now, there are biblical ways in living a life to the fullest. Naigitudlo ang Biblia, ana. Naigiingon ang Word of God bahin, ana. No? So, nani siya, kani ang limara ni siya, daghan kay mga biblical ways yun. Nga makaingon kita nga, kanang way to live a life to the fullest. So, kani, mo ni siya ang 5 ka basis o kanang 5 ka common nga dali ra kay nato ma-achieve sa itong kinabuhi. Una is abiding in Jesus Christ. Amen? So, mo ginauna. In Book of John, mo to, baligo na to. John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So, abide in a personal relationship with Jesus Christ. That is one of the key to have a life to the fullest. Amen? No? Kanang naay kinabuhi nga na si Jesus Christ sa atong kasing-kasing. Now, this full life is not defined by material wealth, but by joy, inner peace, and purpose that comes from serving God. Amen? Amen. No, naan mo ginatunabalan sa sugad ng gidawat na to si Jesus Christ, no? Ang joy sa atong kasing-kasing. Amen? No? Kaysa una, sa wala pa tayo kaila ta Ginoo, pero wala pa tayo relasyon diya sa Ginoo, wala pa tayo relasyon kan Jesus Christ. Dili ta mo kaingon nga natay joy sa atong heart. Kaya naman, dili man ta masatisfy. No? Wala man tayo contentment, di man ta makontento. But because of Jesus Christ nga nasa atong kinabuhi, because of iyang gibuhat sa atong kasing-kasing, ang joy, katong pagkaan-satisfied, pagkaan-grateful na to sa una, is napalitan to of joy na gibutang sa atong kasing-kasing. Diba?
Kana ara gyud, kung naa na tay joy sa atong kasing-kasing, dili na ta basta-basta o ka stumble. No? O kaning inner peace and purpose. Mayon tag joy is mo na ang kwan na sa atong kaugalingon through Jesus Christ nga kining sorry. Wala na ko. Kung natay joy sa atong kasing-kasing bitaw, mo na ingon nga kanang bisag sa kinagmay nga butang, mapasalamaton ka, joyful ka, no? Bisan pag kanang as long as anang moabot sa imong dili man kayo kaya-aya, dili man kayo mao imong gi-expect, but you believe it nga gikan na sa Ginoo, grateful gyud ka because of the joy of your heart. Nada, no? O kung isa ka ng inner peace, naghihatag, gidala ni Jesus Christ sa tuwa. Inner peace, di ba morning katong morning mabati na to nga bisan pag kining unsa natong kakagian diri sa kinabuhi, dili kita mastumble diretso. Amen? No? Wala ta kabalo diri ang tagsa-tagsa diri kay nay grabe kay mga battle nga ginatubang. But praise God kay natay Jesus Christ atong kasing-kasing naata diri karon naminaw sa pulong sa Ginoo. Ligahin og time para sa Ginoo. Kay kabalota, we have our inner peace nga maghatag og calmness sa atong kasing-kasing. Sige mo sila po na mabuhay. Tagani ganahan ako ringtone. Kaya ngayon sila nga kanda murag dulaan tingog-tingog ba. So, balik ta. Kada ang inner peace, no, nga atong magkabati diri sa atong kasing-kasing is mo na ang calmness nga gihatag sa Ginoo sa tuwa nga bisan pa kung sa ka gubot imong atubangon, unsa ka lisod imong atubangon, dili kita mastumble. Atong heart is stable. Amen? Amen. Kung kanina dayon, ang sunod is atong purpose. Kabalo na ba kita sa atong purpose? Makaingon nyo ta nga, we live our life to the fullest kung na-live na to ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Amen. No? Ino kita tagsa-tagsa diri, nga kita ilahi-lahi. Iya-iya nga kining purpose, iya-iya nga gihatag nga purpose sa Ginoo. Wala ta kabalo. Wala ko kabalo sa inyong purpose. Kamura. Kay kamo ang may relationship sa Ginoo duha. Yung personal relationship o kana. For sure, giingnan mo sa Ginoo sa inyong purpose dito sa kalibutan. Amen? So muna ang isa nga gidala ni Jesus Christ. Ang pag-abide na to kan Jesus Christ brings joy, inner peace, o purpose. Nga ato lang i-live out nga makaingon jud ta nga I'm having a life to the fullest. Amen? Ikaduha is seeking God's kingdom. Madungga lagi kay nato ni Permente, no? In Matthew 6:33, nakaingon diri, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. No? Mag-seek ka sa Ginoo. Tanan nga imong giikuan, kani bitaw tanan imong mga na desire is ihatag na sa Ginoo. Dili ang imong desire personally, kundi ang desire sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Amen. So mo na nga kanang instead of seeking the worldly things that only gives temporarily and satisfaction, seek to the one who truly gives satisfaction and contentment, our God. Amen? Amen. No? Kaya isa gina sa sikreto. Sikreto daw. Isa vulgar na. Isa gina sa way nga makalib kita sa atong life to the fullest by seeking God's kingdom. Amen? Kaya bitaw unahon yun nato siya sa itong mga kanang pangadlaw-adlaw ang ginabuhat. Maski na huna-huna ginato nga makaglorify bagi kani sa Ginoo ang gibuhat. Amen.
Kay kanang pagsik nimo sa kingdom sa Ginoo. O ang iyang gingon diri. And all these things will be given to you as well. Not dili lang kay ang iyang isada, na dili lang kay ang kining prosperity, dili lang kay ang imong mga desire, kundi ang mga desire nga mas nindot pa sa imuha mga pangandoy. No? Ang desire nimo is layo ra kay na sa desire sa Ginoo. Amen. So mo na ang ipasabot ni Lord diri, as you seek in His kingdom, all these things shall be added as to you as well. Kana mga butang nga dili nimo ka imagine, mahitabo na sa imuha as long as you seek in the word of God. Amen. So mo to ang ikatulo ay ikaduha. Ang ikatulo is delight in the Lord. Umingon kay ta delight. Kuan ba kanang kadasig sa iyang presensya, eagerness diya sa Ginoo, kanang pasabutan ng delight in the Lord. Ipakita nato nga excited ta permi sa iyong presensya. Amen. Kana in Psalms 37 chapter 37 verse 4 nakaingon diri take delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Amen. No? Kana isa sa key na makaingon ta nga ma-live na to atong life to the fullest is kanang kanang intimate with God. No? Kanang excitement na to always sa iyang presensya. Kanang eagerness na to always nga musturya sa iya through prayers. Katong eagerness na to nga mabati nga musik sa iyang word through reading Bible and our devotions. Kana delight in the Lord. And He will give you His desire, the desire of your heart. Dili ato ang kagalingong desire, kundi desire sa Ginoo nga gibutang sa tong kasing-kasing. Amen? Mo na yung nakarindot, ana. Kaya usay mo, God, no? Magampo, bitaw ta kay Lord, unta, Lord. Ang desire sa akong kasing-kasing, maupod unta ang desire nimo. Mura nimo, nabalik. No? Ang imong desire sa imong kasing-kasing na worldly, nabalik na noon nga, ang Ginoo na noon mo, konsep mo adjust sa mo. No. Kay kabalo kita, ang desire sa Ginoo is mas greater gid sa atong desire. Ang plano sa Ginoo is mas greater gid sa atong plano. Amen? Mo na nga, dili na ato ang desire, kundi sa Ginoo na nga atong i-fulfill. So, not our own desire to be fulfilled, but God's will and desire that He sets in our heart. No, kabantay, no? Na kanang mag-depends na ma-depend na atong relationship diya sa Ginoo. Mausab na natong atong desire. Ang gusto na to, no? Kay tungod na sa presensya sa Ginoo sa imong kasing-kasing. No? Tungod na sa Ginoo nga siya ang butangan nga desire diya para sa imo. Kaingon ka nga dili man ako ni gusto sa una. Wala man ako ni pangandoy sa una. Isnaban ko man pero kanong kanina man ako gusto. No? Para karon. Dili may ko simba sa una bay. Dili may ko mugahin og oras ng Domingo para musimba talagsari kayo bay. Pero lagi gidawat imong Ginoo. Ngano na naman ka diri karon, nganong ga-desire ka nga always ka maminaw, ga eagerness nga maminaw sa iyang pulo. Because of the desire that God sets in your heart. Amen? Amen. No, di na ito mabantayan daw. Kaya nung nata nga, nagbago na ko. Actually, ang Ginoo nag-set na sa iyong heart mo nang nagbago ka. Mao na nga ang Ginoo gyud usab sa kinabuhi sa tao, dili kay ang tao. Amen? So, take delight to the Lord, in the Lord. So, mo to siya ikatulo. Ang eagerness ni mo diya sa Ginoo. Muburo kini. Ang ikaupat is shifting our perspective, eternal over temporal. In Colossians chapter 3, verse 1 to 2, ingon diri
Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things above, not on earthly things. Amen? Amen. So muna nga, isa sa kidiha, isa itong pag-usab sa itong una-una. Pag-usab sa atong mindset. Mindset ba? No, ano gina? Atong mindset nga instead nga dili ta worldly atong mga desire, but because of Jesus Christ na nasa atong kinabuhi na, let's change our mindset na atong perspective nga dili lang kay for temporal. O kani mga worldly nga butang temporal na magina. No? Kundi shift na to atong mind, atong mindset, no? Nga pang-eternal. Amen? Pang-eternal, atong ikuan. So, focusing on spiritual, heavenly things rather than merely earthly pursuits connects your life with Jesus Christ. No? Pag-focus ka ng mga spiritual na butang, focus ka na ng mga kaning heavenly nga butang, rather than kaning mga worldly nga butang, kaning mga worldly nga desire, is magtabang na makonect imong life diha kan Jesus Christ. No? Sa una, lisod kinauna-una to ba? Nga, kaingon ita nga maglita nga kaning ang kalibutan o dili na to imay ang mga kalibutan ng butang ba. Tumbag ko pabitaw ta ng kailang Ginoo kay ingon kita nga lisod gyud sa to nga part nga mo adjust. Gusto para wagi ko ani may tabo ni gusto para wagi ko maglaag-laag. Gusto para wagi ko mag-party. But because of the presence of Jesus Christ dili sa tong kasing-kasing, wala nang takabalo. Nawala na dahil na ng mga desire. No? Naset na dahil itong huna-huna nga lahi ang focus dili na sa mga kalibutan ng butang, kundi naset na nato itong huna-huna sa mga heavenly nga butang. No? Muna ang ingon na nga, fix your eyes on Jesus. Amen? No? Kaya lagi, we are follower of Christ. Kinabuhi ni Jesus Christ diri sa kalibutan ang atong kining silbi role model to live diri sa kalibutan. No? Mao gid atong ginapaningkamutan nga we became Christian mahimutang pareha kang Jesus Christ the way He lived diri sa kalibutan. Amen? Nanikamot ba tanan wala? Nanikamot. Amen. Kaya nga pagpaningkamot tungod ko na sa presensya sa Ginoo sa iyong kinabuhi. No? Muna nga, isip na to itong huna-huna. Dili lang kay diri pang kalibutan, kundi ang mga butang nga para sa Ginoo. Mga butang na maghatag og kalipay sa Ginoo. Kana kay dili lang atong purpose dili lang kay temporal, kundi eternal. Muna na makaingon kita nga live na ta sa tong life to the fullest, dili for temporal, kundi for eternal. No? Yung dili ra ka, for temporal na. Dali ra kay manaw, di ba? Experience na dagan gid nang naka-experience na nga grabe paningkamot. Grabe imong paningkamot sa kinabuhi. Pila ka tuig kang nagantos paningkamot, in just one mistake pwede na mawala tanan. Diba? In just one mistake, tanan pwede mausab. Dili lang po yun ang imong status. Dili lang po yun, kundi maapil pag ang imong kinabuhi yun na. Kay tibuok imong kinabuhi, imong gigahin na para maabot ka na nga butang, maabot mo na ka posisyon. Pero kabalo ta diri sa kalibutan, nothing is kining permanent, all temporary. Muna nga kanay mo kuan nga precious kay para sa mo, grabe nimong pagpahalaga ana, grabe nimong amping-amping ana. Nga tibok kinabuhi nimo imong ibutang na diha.
Wala ta kabalo kanus ana kuhaon, kanus ana mawala. No? So mawala na po na sin mo ha. Depressed na po na ka. Eh wala pa tayo Ginoo sa kinabuhi. Doon ay na. Ambot. Kilison na itong kinabuhi. Or, kilison na itong kinabuhi. Or dito ta sa pamaaging na makasasala. Muro gina. No? Kung wala kayo tayo Ginoo sa itong kinabuhi, niya, dihado na tanan, napikha na ta, naipit na ta, nga libog na ta, ma-depress na ito, ma-depress, ana. Mo lagi na, kaya pamilya bitaw na ito nga wala naging paagi, doha lagi padulungan, ana. Mo tayo Ginoo. Ang uban, ang isa, kilison kinabuhi, ang isa, dito sa sayop nga pamaagi mo buhat. No? Nga makaikyas lang, ana. Kasala ako ka. Pero kita nga nag-shift sa itong una-una dito para sa Ginoo, we have always God in our life. No? Kabalo ta, ang Ginoo will always find a way for us. Kung muduol kita siya. Amen? Amen. Mo na nga, wala, dili kita ang ay ma-worry diri. Bisag unsa pa na itong atubangon, we have our kanang way out. Okay, because of God, no? Waymaker gani. Miracle worker gani. Mo na ang kinaya sa Ginoo nga ma-experience nato kung nata. So mo to ang ikaupat. No, shifting. Nabutang ng higahan na to atong nahuna para dito sa Ginoo. Kung wala pa, shift na. No? Usaba na nato. Usaba itong mindset. Mga ba yung mindset? Mindset rin na. Kini yung ina pwede nga mingon ka na nakay Ginoo sa imong kinabuhi, pero ang imong mindset kinabagya pun sa kalibutan. To prove nga tinud-anay gina imong relationship dia sa Ginoo, set kita sa itong mindset. Amen? Sumo ko siya ang ikaupat. Ang shifting our perspective, eternal over temporal. And lastly, ay kalima, obedience and purpose. Obedience and purpose. Obedience and purpose. Amen? Ang pag-obey ginato atong purpose atong kinabuhi, mao gina last nga kuan nga basihan nato ang key nato to live our life to the fullest. Now, in Proverbs chapter 4, verse 4, nakaingon dito, then he taught me, and he said to me, take hold of my words with all your heart, keep my commands, and you will live. Amen? That is obedience. No? Ang ingon daw sa Ginoo, take hold of my words with all your heart, and keep my command, and you will live. And you will live, dili lang kay dili sa kalibutan. And you will live eternally. Inyong pasabutan ha. No? O gitagan mo, ita kanina diri karon, grasya bilis Ginoo ning nata diri na buhi ta diri, na live ta diri sa kalibutanon. No? Pero naida kong purpose, naida kong grasya paging ihatag ang Ginoo. Dili lang kay mabuhi ka diri sa kalibutan, kundi mabuhi ka eternally. Haraw na ito makuha kung may Ginoo, kung isalig ta kan Jesus Christ, kung gidawat nato si Jesus Christ, kung may Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Hagit tayo life na eternal. Kay mo na isaad sa Ginoo. As long as you obey the word of God, as long as you obey the command of God, no? Ang iyang gismo na you will live. No? Living out our faith through obedience to God, following to His commands that helps us live accordingly to His will. Amen? Ang command ni Lord sa tuwa, ang will ni Lord sa tuwa is para lagyan po na sa itong ikamaayo.
Dili lang kay kamaayo sa itong kinabuhi, kundi ikamaayo na ito na spiritually. Amen? Kay kani iyang kuman sa tuwa, kung ato ginang i-follow, mo gina ang kaning right track nga atong ginasunod. Kaning right path nga atong ginasunod. No? Nga makaingon po jud ta na ang tinuod nga kinabuhi, ang kinabuhi dito sa eternally. No? Na the key yun nga isa nga maka-live out sa tuwa is ang pag-obey. O diri po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, nakaingon diri For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. His plan for us are greater than our plans and has our purpose in life set by God who gave us a life. Amen? Mo gina ang tong purpose, isa po na ma-fulfill na to atong kinabuhi diri sa kalibutan is living out our purpose nga gihatag sa Ginoo para sa tuwa. Amen? Kita kabalo lang kita. Kay lagi naminaw man ta sa pulong sa Ginoo. Kabalo na kita sa atong purpose diri sa kalibutan. God, no? Kumpara to ni Agi. Nya wala pa tayo relasyon dia sa Ginoo, wala pa ta kabalo sa kuan sa Ginoo sa tong kinabuhi. Wala pa ta kailaw gayo sa kinabuhi, wala pa tayo relasyon sa kinabuhi sa Ginoo dia sa tong kinabuhi. Nya kabalo ka taon sa atong purpose? Siguro ang uban may nga akong purpose diri kay mahimo lang kong kuan. Akong purpose diri is magtigsanaol na lang jud. Na namin nga no? Akong purpose diri is third wheel na lang jud per me. Okay. No? Makaingon kita kana nga kining sa una dili gyud kayo clear. Mana nga makaingon kita nga kanang unsa gyud ka ang purpose nato sa kinabuhi, no? You are wondering sa una unsa imong purpose nga malive nga kanang gusto nimo i-live out. Dugay kay kanang sige kuan. Pero dili pa set imong una nga wala gyud kay klaro nga purpose. Siguro mata, kaon, trabaho, uli, mora lugar na itong kuan nga purpose na to sa kinabuhi. But tungod kay naay Ginoo sa atong kinabuhi. Ningon diri For I know the plans I have for you. Ana ang Ginoo. Kabalo ang plano. Plano is ni Ginoo. Ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Kada imong purpose nga nadawat diha sa Ginoo. Mauna ang dili lang kay pagpa-prosper pa imong kwartahan kundi ang prosper kana imong purpose diha sa kinabuhi. Diha ka kuan ba nang mulahutay, diha ka mo excel sa gihatag nga purpose ni Lord diha sa imong. No? Og dili na makaguba sa tong kinabuhi. Kay kana ana Ginoo, not to harm you but to give you hope and a future. Hope, paglaom. Hatag og paglaom para makalibta eternally. O a future na mag-uban ta dito buhon sa langit tanan. Amen? More man ginatong greatest nga pangandoy, di ba? As a Christian nga kabalo kita, kini na diri temporary kini tanan. Nga atong goal is ang mag-uban kita buhon tanan dito sa langit. Na magkita ta dito nga mangigsuon. Amen? So mo to siya ang 5 kaki nga kuano nga makaingon kita nga I'm living a life to the fullest. Kana nga pag-ingon ka nga kung mabuhat, kung makuha na to ning 5 ka way, kung ma-live na to ni our tong purpose diya sa Ginoo, makaingon kita nga kanang solid gid bitaw kayo murag naay pride nga pagkaingon gid ba nga I'm living a life to the fullest. Amen? No?
Kaya ka na, umalib din mo diya ang kuhan sa Ginoo. Wala na may mas greater, anak. Wala na may mas, anak. Muna nga, kung live ta, diya accordingly to God's purpose, wala na may mas, anak. Muna, makaingon yun ta, solid yun, with pride yun, nga pagkaingon, I am living my life to the fullest. Amen? So, as a summary, mo to no? Balik sa. Oh. In summary, no, the biblical ways to live a life to the fullest. Ang una is abiding in Christ. Having Jesus Christ in our life. Kana. Ang ikaduha, seeking God's kingdom. O ang ikatulo, delight in the Lord. Ang eagerness, ang itong intimate dihan sa Ginoo. O ang ikaupat, shifting our perspective. Eternal over temporal. Atong mindset, atong i-change diya. No? Dili sa worldly nga butang, kundi sa mga langit nun nga mga butang. O ang last is ang obedience and purpose. Ang atong pag-obey sa mando sa Ginoo sa atong kinabuhi o ang pag-live out nato sa atong purpose. Mao na nga solid nga kamaingon yun ta. I am living a life to the fullest. No? So remember, regardless of the free will that God gave us, let's choose to live our life to the fullest in bringing glory and honor to the one who gave a true life. Amen? Kana yun. Despite sa free will nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, ibalik na to na diya sa Ginoo. Nga makaingon kita, I live my life to the fullest sa purpose sa Ginoo. Amen? Amen. So, puhon, makaingon na taana. Amen? So, diyan na taman ang word ni God karon. I pray nga kining makaingon na kita puhon. No? Maka-experience na tao through living a life to the fullest in God's presence. So that's all for today. Thank you. How to live a life to the fullest. So kung base ka sa pamagi sa kalibutan, permente lagi na nailabaw ba, gusto tag motor, apa mag-isakyanan, gusto tag sakyanan, apa mag-helicopter, ba? Gusto tag helicopter, pwede pa man tawag ka, duha ka pag-helicopter, wala? O spaceship, na spaceship sa imo, duha ka spaceship na po, ba? Yan, get mo na nga. Minsan pare, ang life to the fullest, kaya yung life nga naging ang Ginoo ba? O unsa man nato para nga na ang Ginoo sa tuwa permente. Nice and deserve this. Every Sunday there is a personal back. Personal back para magbukid doon. So kung namoy mga kailan dira nga gusto masatisfy silang kinabuhi, nice and service. Diba? Sakto na. Diba? Sakto. Sakto na. Next, kaya nga to ang midweek service. Kaning midweek service, kaning balikan kita na kung magbanta kay makaada ta sa lahi-lahi ng mga balay, sa ato ang mga churchmate, makikinabi sa ilang pamilya, makikistorya about sa word ni God. Muna nga kaning midweek service, kung dali na kayo maluya, dali na mabutmon sa word ni God, apiltaan ng midweek service. Di ba? And next is ang kids church. So ang kids church, kung naman mga kailangan bata,
inyong ipa-appeal diri sa aton Sunday service kay tanan edad diri welcome matigulang, mabatanon or bata. Di na sila muuli nga way matun-an kung wato sila diri kay naman tayo kids church food para sa mga bata. So, next. Ang atong Bible study every Wednesday 6:30. So, nanay mga graduate nanay mga duha na lang ilang graduate na gani. Boss, duha na. Kaya nanay valedictorian o salutatorian nanay. O kani kay kita tanan nakaagi naman nanin na o bakit na nagmahay nga nagkuha ng Bible study nga niapil na ng Bible study. Muna og napod may kaila invite na to sa Bible study. O next kay ang araw night so gahapon sada kayo ang amuang topic pud sa araw kay kaning kay man to about sa pag-manage sa imong time ba kay sa halos sa ato karon kaning majority galisod jud og time management mo to gahapon. Amo ang topic dito kay kung saan pag-manage sa time kay tanan magita ang equal nga gihatag ni God sa tuwa kay 24 hours ang bagig nga time di ba? So lahi-lahi kita paggamit pud na amo nga ang ato ang isa po nasa basihan po sa kaning ug asa taga po sa to ang panginabuhi karon depende po na kung giun sa na daw pag-manage sa atong time. Mo to ang mga topic gahapon sa araw China tayo. O next kay ang financial accountability. Kani isa po ni sa pinaka-importante pud gyud kay daghan may kabibo pero church na daghan ta og mga activities pero usahay dili ta tanan makauban or maglisod na tao pangitag fund kung hapit na activity mo nang kanay financial accountability para lagi mo sa inyo ang inyong gisave kamo lagi mo magamit na napuhon ug asa ta manglaag asa ta maadton sa bato na ta activity at least na gamay na lang madungag or musubra magaling yung savings makashare mo sa uban na pag ni win-win situation ini para sa tong tanan. Next ang couples retreat 2026 nga dito maganap sa Camiguin Manila sa Camiguin kanay murag apil man sila diri pula ni and kung kamo gusto mo ma-apil si ate si Kuya Chan isa na apil ani pili ka siya ma-apil mo na ni online na siya and next boss next kay metamorphosis para po ni sa mga men kaning unsaon pag kinabuhi mga kaning men ginalay gid pud sa unsa gid nang men nga specify sa Ginoo no unsa gi trabaho sa men nga biblically dili bali. Next ay diadems para mo sa mga women day men and women metamorphosis sa men diadems sa mga women and next is muna ko ang theme para sa anniversary flourishing so flourishes kining last mo na yan dahil karon bago man sa service dali ra mo tama man ni video lang sa ato ang declaration o commitment para karong year. Example amot lang asa tayo. Ano na ito ron? Di kagawas na di mabidyohan na. Well, example this year I commit nga di na bumalik. This year, kanang declaration, example, this year I declare nga ang tanan aspect sa akong kinabuhi kay mo flourish pinagi sa tabang sa Ginoo. Ano nga video? Duha ka buok ba? Ang
commitment ni Chan na ni. Klaro na gagawin siya pa nito. Mo lang to. Salamat. Grace. Grace. So, sige, mamanta na itong victory song.